Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Biyernes. Senator Robin Padilla nanindigan sa INC protest na hindi niya pinatakas si Senator De La Rosa. Sa pakikisa ni Robin Padilla sa ikatlong araw ng peaceful protest na inilunsad ng Iglesia ni Cristo sa Maynila nitong Huwebes, naghayag ito ng kanyang saloobin laban sa nagaganap na korupsyon sa gobyerno. Sa kalagitnaan ng talumpati ni Padilla, tinawag nito na isang kalokohan ang kasong obstruction of justice na planong isampa sa kanya sa pagpapatakas umano kay Senator Bato de la Rosa. Napanood niyo ba yung CCTV? Opo! Mukha bang tumakas si Bato? Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami, libo ang pulis, walang humuli sa amin. Tawag doon, lokohan! Dagdag pa ni Padilla, iniisa-isa na umano sila sa minority. Pinasalamatan naman ng senador ang iglesia sa pakikibaka para sa mga Pilipino laban sa katiwaliang nangyayari sa bansa. Ombudsman, nagsampa na ng plunder charges laban kay Senator Marcoleta. Para sa Boses ng Katotohanan magbabalita, Brian Kidzon. Formal nang nagsampa ang ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ngayong Biyernes laban kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa pagtanggap nito ng 75 million na campaign donations mula sa tatlong individual noong 2025 elections. Bukod kay Marcoleta, sasampahan din ng kasong plunder sa ilalim ng RA number 7080 sina Mike Defensor, Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Lumabag din ang mga ito sa Presidential Decree number 46. Nagbubulgar, Brian Kitson. Isang paaralan sa Samar, nagsuspinde ng klase matapos ang bomb threat online. Para sa Boses ng Katotohanan magbabalita, Jenny Albason. Suspendido ngayong Biyernes ang klase sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Borongan City, Eastern Samar matapos ang isang banta ng pambobomba at pamamaril online. Naalerto ang mga otoridad at agarang naglunsad ng security response sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, agad sinuspinde ang klase matapos kumalat ang banta online na galing umano sa mga grade 11 student ng kitchen operations. Nagdeklara naman ang Borongan City Police Station na bomb at gun-free na ang buong campus pasado alas 8 kaninang umaga. Nagbubulgar, Jenny Albason. Bomb blast sa isang coffee shop sa Syria, siyamang nasawi. Para sa Boses ng Katotohanan magbabalita, Mary Rose Anterio. Siyam katawang patay habang 20 naman ang naitalang sugatan matapos ang pagsabog ng isang cafe sa Damascus, Syria nitong Huwebes. Ayon sa ministro ng Syria, isang explosive device ang inilagay sa loob ng cafe. May layo lamang na 100 metro ang pinangyarihan ng pagsabog mula sa Palace of Justice ng bansa. Kinilala ang jihadist group na Saraya Ansar al-Sun'a sa likod ng pagsabog. Ngunit giit ng mga otoridad, Islamic State Group ang gumawa ng krimen. Nagbubulgar, Mary Rose Anterio. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan. Sa gitna ng isyu na kinaharap ng bansa, mahalagang marinig ako sa pamamayan. Magandang araw mga kapatid. Halina't samahan niyo kung alamin ang buong sa Pilipino patapos sa pagsampa ng camp plunder. Tingin ba yung Senator Rodante Bato? Hindi natin masiguro kung ano talaga, pero maraming umaano kay Marcoleta, di ba? Hindi lang natin alam. Tama pa rin kasi nga, pinakailaman na ang pera ng taong bayan. Dapat nila pinakailaman yun. Hindi po tama yun, ma'am eh. Kasi unang-una, hindi naman po galing sa kaban ng bayan yung pera na yun eh. Galing yun sa mga private sector eh. At yan ang buot ng bayan, ang dito na at Patok agad ang bagong series ni na J.M. Ibarra at Yang Smith. Malakas agad ang naging simula ng Will You Fake Marry Me na pinagbibidahan ni na J.M. Ibarra at Yang Smith. Agad itong umakyat bilang #1 most watched title sa I Want matapos ang premiere ng unang bahagi nito. Hindi rin nagpahuli ang online buzz ng serye matapos umabot sa mahigit 31 million views ang unang 5 episodes nito. Dahil dito, mas lalong inaabangan ng fans ang mga susunod na kaganapan sa rom-com series ng tambalan. Ann Curtis, ipinagdiwang ang kanyang bagong magazine cover. Para sa Boss ng Katotohanan,
Narito si Mabel Beron. Isang intimate celebration ang ibinahagi ni Ann Curtis kasama ang ilan sa kanyang mga malalapit na kaibigan. Sa kanyang social media post, ipinagdiwang ng kapamilya actress at TV host ang kanyang pinakabagong magazine cover na kinunan sa New York City. Kasama ang kanyang closest friends, naging mas espesyal ang simpleng salo-salo bilang pagdiriwang ng isa na namang milestone sa kanyang karera. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Alex Ayala, gumawa na naman ng kasaysayan sa Wimbledon. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Miguel Banaag. Patuloy ang pamamayagpag ni Filipina tennis star Alex Ayala sa 2026 Wimbledon Championships. Matapos niyang talunin si Maya Joy ng Australia sa isang matinding second round match na siguro na Ayala ang pwesto sa susunod na round ng torneo. Dahil sa panalong nito, siya ang kauna-unahang Pilipino nakapasok sa third round ng isang Grand Slam tournament. Isang makasaysayang tagumpay para kay Ayala na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas sa international tennis stage. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Tingin mo ba, Feli, itong nangyayari ngayon sa Senado, yung iniisa-isa ang minority ngayon na kasuhan na eto nga si Senator Marcoleta, Oo neto lang, at ang mabigat, plunder. O yun diba? nga eh. Kaya nga lumabas yung protesta ng mga INC, di ba? Oy, neto lang yan. Grabe yan. yan. Nga nila na hindi naman daw talaga plunder yun dahil galing yun sa donasyon. Oo. Galing yun sa, kumbaga, hindi galing yun sa bayan, di ba? Yung ginamit na pang... So hindi yan ng kaba ng bayan, malinaw na Correct. sinasabi nila ha. Tapos meron pa 'di ba yun nga sinasabi kasi nila bago kakasuhan kasi ng plunder, meron bracket o maximum na amount na tinatawag, Oo no? Kapag hindi ka lumagpas doon, donasyon na masasabi lang Oo. yun. Pero kapag lumagpas ka ba doon sa amount na yun, is plunder na agad yan. yun nga ang nagiging usapan. At ito pa ang mabigat, Feli. Sa susunod ba, ang mga kakasuhan naman, di ba? Aabangan natin yung mga may kaso naman sa flood control. Aba, isa rin dapat yun. inuuna natin Oo, di ba? mabigat rin yan In fairness, yan nga talaga yata ang nauna. Hindi lang dapat yung kaso ng mga plunder. Dapat unahin natin yung mga una pang kaso ng flood control. Oo, exactly. No? Although napagsasabay-sabay, pero syempre, yung kabigatan talaga nadulot niyan, di ba? Oo. Sige. Tingnan natin. Ayan na naman tayo, no? Puro Abang-abang kaso-kaso lang. Wala namang pag-usad. Sana this time, meron na. Oo. Di ba? At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Peli Nang at para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.